Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang pakikiapid ay nakakatagdag ng wow at aha sa mga teleserye hindi nalalagay sa totoong buhay. Kagaya nito. Mahal ko si Adrian! Sa akin lang siya! Akin lang ang asawa ko! Bakit nga ba may mga taong nakikiapid? Panoorin nyo. Bakit kasi may mga babaeng papato sa lalaki kahit na alam nilang hindi pwede? Kaya kabit ang tawag sa kanila kasi daig pa nila ang epoxy kung kumabit. Kaya kerida, kasi mga kiri. Kaya mistress, kasi nakaka-stress. Kadalasan, humahantong ito sa mabigat na revelasyon. Kagaya nito. Lali! Kung kaya't napukaw ang interes ni Gracia de Vera upang pag-aralan ang konseptong pakikiapid. Isinagawa ang pag-aaral sa Fundado Lago, Camarines Norte na kung saan nakilala ng mga mananaliksik ang isang kapitan na siyang naging daan upang mas makilala ng mga mananaliksik ang mga kalawat. Sakto naman, may pagpupulong na ginaganap sa nasabing bayan. Ito ay naging magandang paraan upang makadaog ang palad nila ang mga kalawat. Marami ang nagpahayag ng kagustuhang lumahok sa pag-aaral, ngunit 7 lamang ang piniling pinalo na kalahok. Isang pares ng mag-asawa, 2 babae at 3 lalaki. Sila ay matino dahil ayon kay Gracia de Vera, sila lamang ang di nagpadala sa sabi-sabi ng kanilang mga kasama. Sila lamang ang nagbigay ng kasagutang taos sa kanilang puso. Pakikipagkwentuhan ang ginamit na pamamaraan ng pananaliksik. Ito ay di obtrusibo na angkop sa mga masiselang konsepto tulad ng pakikiapid. Pakikiapid ay madaling naipasok ng mga mananaliksik sa mga kalahok. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakwento sa kanilang kinahiligang libangan, ang sine. Nagkataon naman, sa panahon iyon, ang mga tema sa mga sinehan ay tungkol sa pag-aasawa, pagkakaanak, at ang pakikiapid. Ito ay naging dahilan upang maging madaldal, matabing, at maraming gustong ipahayag ang mga kalahok. Ano nga ba ang kinahantungan ng pag-aaral ni de Vera tungkol sa pakikiapid? Batay sa pinakamadalas at pinakamadalang na tugon ng mga taga-fundado na iranggo ang tig-5 sanhi ng pakikipag-apid ng mga kababaihan at kalalakihan. Sa mga kababaihan, nangyayaring nakikilipid sila bilang paghihiganti sa mga asawang nakiapid. Dulad ng pagkabagot, pinansyal na pangangailangan, o kaya naman ay pangungulila at kalungkutan, at ang pinakamadalang na nabanggit na tugon ay ang makamundong pagnanasa. Habang sa mga kalalakihan naman, ang pinakamadalas na nabanggit na sanhi ay ang pakikipag-apid bilang pagpapabata. Dulot ng makamundong pagnanasa o tukso, ayon sa mga taga-fundado, nag-iiba ang kanilang pakikitungo sa mga napag-alamang nakiapid. Nariyan ang pandalamig at iniiwasan nila ang mga nakiapid. Samantala, nilalayuan ng mga kamag-anak ang nakiapid at kinaawaan naman ang asawang napagtaksilan. Sa kaso naman ng pakikipag-apid ng kababaihan at kalalakihan, mas itinuturing na mabigat na pagkakasala ang pakikiapid ng kababaihan. Samantala, mas sinisisi ang mga kababaihan sa nangyaring pakikipag-apid. Habang ang mga kalalakihan naman ay mas
At kahit na alam na ng kanilang kumari at kumpadre ang nangyari, ay manghihimik silang sabihin ang pangyayari. Ang katwiran nila ay di kalaunan ay mapag-aalaman nito ng kanilang kaibigan. At itinuturing itong natural lamang sa pagsasama ng mag-asawa. Ngunit ang pinakakaawa-awang biktima sa pangyayari ay ang mga bata na magdadala ng batik sa kanilang pangalan. Paano pahahalata ang nakikiapid? Napaghahalata ito sa biglaang pagpapabango at pagbibihis ng makukulay na damit o ang tinatawag na pagmumurang kamyas. Napaghahalata din ito dahil sa madalas na wala sa bahay at panlalamig sa anak at ibang tao. Bago talakayin ang mga datos na nakalap, importante munang ilahad ang ilang obserbasyon mula sa kwentuhang naganap. Una, mas marami ang nakakwentuhang babae, pero mas maraming nasasabi ang mga lalaki tungkol sa pakikiapid. Masigla kung nakikipagkwentuhan ng mga lalaki. At habang nagiging mas matabil sila, ay lalo silang hinahangaan ng mga kapwa kalalakihan. Samantala, walang nauunang magkwento sa mga babae kung hindi lamang sila tinatanong o kaya'y hinihikayat. Ang pangingimi ng mga kababaihan ay tanggap na tanda ng pagkawalang alam sa temang pinag-uusapan. At isa pang obserbasyon ay ang malabo at pangkalahatang kasagutan ng mga kababaihan. Malamang, nahihiya sila sapagkat ang temang pinag-uusapan ay isang maselang paksa. Ang paghahanap ng bago at kakaiba ay isang pandaigdigang hangarin ng tao. At ang pakikiapid ay isa lamang anyo sa pagtupad ng hangaring ito. Ngunit ito'y napakamababaw na dahilan lamang. At marahil ay may mas higit pang mabigat na dahilan kung bakit ang tao ay nakikiapid. Sa lipunang Pilipino, itinuturing na bawal ang pakikiapid. At ilang paraan upang maipahayag ito sa wikang Pilipino ay ang mga sumusunod. Pagkukulasisi, isang uri ng ibon. Paglalaro ng apoy, isang mapanganib na bagay. Pamamangka sa dalawang ilog na mahirap pagsabayin. Pagsusunog ng uling na maruming gawain at pangangaliwa o ang paglabag sa wasto at sa karaniwang gawain. Ang mga salitang ito marahil ay bunga ng pagnanais na itago o ikubli ang palasak na anyo ng kahulugan nito. At marami pang ganitong salita na nag-iiba-iba ng anyo ayon sa lokalidad. Ano nga ba ang pakikiapid para sa mga taga-fundado? Sabi nila, ito'y marumi, bawal, labag sa batas at sa simbahan. Ang pakikiapid ay isang pagtugon sa psikolohikal na pangangailangan. Hindi daw kompleto ang buhay kung hindi mo tinitikman ang bawal. Sabi pa nila, ang pakikiapid ay isang pagpapahayag ng paghihimagsik ng damdamin. Kadalasan pa nga itong mas masaya dahil ito daw ay misteryoso at mas makulay. Sabi pa ng mga kalalakihan, hindi daw nila ito kinakahiya dahil parte na nito ang kanilang pagkalalaki. Isang malinaw na implikasyon ng pag-aaral na ito ay ang di patas na pamantayan ng moralidad sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Narito ang mga pinagsama-samang evaluasyon batay sa mga nakalap namin bilang isang grupo. Una, ang pakikiapid ay napakainam na paksa upang tumulong sa pagpapayaman ng pamilyang Pilipino. Ikalawa, halos ipinapakita ng pananaliksik na ito na ang pakikiapid ay hindi patas pagdating sa kasarian ng tao. Ikatlo, sa panahong ito, bakit mas nakakahiya ang babaeng nangangaliwa sa lalaki? At bakit mas pinapaboran ang pakikiapid ng lalaki sa babae? Ikaapat, sana'y binanggit din kung nakaka-contribute pa yung mga salaysay ng mga iba pang kalahok. I deserved an explanation.
I deserved an acceptable reason.